Ay, Mario Joseph, isa po mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng karamdaman at maiwas dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at inuna ko na itong mga subscribers ko, baka mamaya makalimutan ko na naman. Ay ayaw ko naman magtampo itong mga subscribers ko. Siyempre, love na love ko lahat itong mga subscribers ko. Kaya nga, doon pa sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para mapabilang kayo doon sa love ko na rin. Ayan. At ganun din po para mapasama na rin po kayo sa mga susortihin. Kasi itong mga subscribers ko, talagang sinerte na yung mga yan. Nauna nga lang yung gumanda sila, gumawa po. Yun pa ang isa. Pagka nag-subscribe kayo sa channel ko, ay gumawa po talaga kayo at gaganda kayo. At kitang-kita naman. Anyway, seryoso na po tayo. At papasadahan lang po natin itong mga animal na mga ensaymada vlogger. Ayan. Kaya po ensaymada vlogger itong mga patay gutom ng mga ensaymada vlogger nito dahil kung inyo po natatandaan, ay yan po ay tinawag dati dyan sa Malacanang dahil magkakaroon daw ng tawag ito i-recognize daw ng administration ito yung mga vlogger. Pumunta sila dyan. Tapos nag-imbita rin sila ng mainstream media. Ayan. At yan ang pag-usapan natin. At mamaya po malaman ninyo kung bakit pinag-usapan natin to. So ngayon, yung mga mainstream media, ang mga pinakain sa kanila, bistek, ayan, at itong kaldereta, at saka mga barbecue, at saka kung ano-ano pa, napakarami mga masasarap na pagkain. Ayan. At dito naman sa kabilang parte, yung mga vlogger na in-invite din dyan, ang pinakain lang ensaymada. Kaya itong mga ito, ay gutom na gutom itong mga ito. Pero, dito, ito na tayo. Ganon ang trato sa inyo, mga animal kayo, na mga bugok kayo, mga vlogger kayo, mga ensaymada vlogger. Ganon na nga, yung trato sa inyo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung pagsisip-sip ninyo, paghihimod tumbong ninyo, dito sa bangag na administration ito. Lalo na dito kay Butod na ito. Tuloy-tuloy pa rin yung paghihimod ninyo. Ewan ko, hindi ka na kayo nasukan yan? Nakakadiri kayo. Never akong nag-topic ng tungkol doon sa mga vlogger. Never kong tinapik yung mga ensaymada vlogger na yan. Ngayon, bakit ko tinapik ngayon? Malalaman nyo mga kaibigan, mga kababayan, pakinggan nyo pong mabuti ito. Like nyo na rin po, pindot-pindot ang like. Sabi ko nga po, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po para masaya po tayo rito. Ayan. Kaya ko po tinapik ngayon, dahil mayroon po silang pinapakalat na di umano, ito raw si VP Sara Duterte ay may lalaki. Yan. Kaya nga po, tinapik ko na itong mga animal na ito. Grabe. Siguro, wala na kayong masilip na itatapik ninyo dito na panira dito sa mga Duterte ito kung ano-ano na lang. At yan ay utak ni Butod Lisa yan. Nasiraan yan ng lahat naman na paninira, sinira nyo na. Nung hindi kayo umubra sa mga paniniraan ninyo, yan na yung pinapalabas ninyo na di umano ay mayroong lalaki itong si Duterte. Sara Duterte. Ang sasama talaga ninyo. Grabe. Sa tingin nyo, maniniwala kaya ang taong bayan sa inyo?
Ay, yung mga unang mga paninira ninyo, wagas na mga paninira nyo, umubra ba? Kaya nga, tuloy-tuloy ang pag-iisip ninyo kung paano nyo pang siraan to si BP Sara eh. Di ba? Talagang ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Unang-una, hindi kayo bubuhayin ng butod na yan. Tandaan ninyo yan. Diyan pa sa umpisa pa lang eh, trinato na kayo mga kanyan eh. Trinato na kayo mga patay gutom eh. Di ba? Patay gutom na kayo ang trato sa inyo sa simula't simula pa lang. How much more na kung tapos ngayon tuloy-tuloy pa yung inyong pag-aangat dito sa butod na ito. Dahil kung ano-ano na lang isisira ninyo dito kay BP Sara, lahat ng mga paninira ninyo umubra ba? Di ba hindi? Yan na yung sinasabi ko. Ngayon, mag-isip-isip kayo. Para hindi kayo sabihang patay gutom at mga hampas lupa ng mga vlogger, umiwas na kayo. Bago pa lang maging tingin sa inyo ng mga tao ay mga basura kayo, mga vlogger kayo. Mga ensaymada vlogger kayo. Diba? Mag-isip-isip kayo. Gumawa kayo ng sarili ninyo. Pwede naman kayong gumawa ng sarili ninyong pangalan na hindi kayo nakakabit diyan kay butod na ito. Payo ko lang yan sa inyo. Pangalawa, dahan-dahan kayo. Dahil baka mamaya, yung kagagawa ninyo ng mga paninira na yan, baka masakripisyo dyan, yung mga bayag ninyo. Dahil ngayon, light pa lang yung aking napanood. Napanood ko lang yan doon sa vlog ni Badong Aratiles na ganyan yung siya paninira nyo kay Sara Duterte. Bakit ko sinabing baka magsakripisyo yung mga bayag ninyo? Dahil iisa-isahin kong palulubuhin yung mga bayag ninyo. Tingnan nyo si Goryo. Nakadalawang operasyon na. Tanungin nyo si Goryo. Nakadalawang opera na. Dahil nung unang pinalubo ko ang bayag niyan, nagpa-opera yan. Pangalawa, sinaksakan ko na naman yan. Lumubo uli ang bayag niyan. Yan si Kwan. Si Bakulaw, di ba pinalaki ko rin ang bayag niyan? Di ba kasama yan doon sa leukemia niya, yung pagpapa-opera ng bayag niyan, dahil pinalubo ko rin ang bayag niyan. Kadahan-dahan kayo. Araw-araw, kapain nyo yung mga bayag ninyo. Baka lumalaki na yan. Hindi tayo nagbubulahan dito, hindi tayo nagbibiroan dito. Ang sa akin, kung totoo, okay, ibulgar ninyo. Kung ano lang yung totoo. Totoo man yan, masama man yan, mabuti man yan, ibulgar nyo. Kasi yun ang totoo. Pero kung wala kayong ebidensya na may lalaki itong si BP Sara, mag-isip-isip kayo. Dahil iisa-isahin ko kayong palalakihin ang palulubuhin kong mga bayag ninyo hanggang sa magpa-opera din kayo. Sa tingin nyo, sasagutin ni Buton yung operasyon ninyo? No way. Hindi yan. Mabuti pa, dito kayo sa akin pumunta. Para sa ganon, mamotivate kayo ng lahat ng inyong sasabihin, lahat na i-broadcast ninyo ay mga totoo. Dito tayo sa makatotohanan. Hindi ko kayo ini-invite dito kung sa anumang partido. Dito lang tayo sa makatotohanan. Hindi yung puro kasinungalingan dahil lang dyan sa utos sa inyo ni Butod. Di ba? Kahit ano pa, basta ang sa atin lang dito, kung may totoong lalaki si Sara na, sige, kung may ebidensya kayo, okay yan, ibulgarin nyo. Pero hanggat na walang ebidensya kayo, magdahan-dahan kayo. Dahil baka mamaya, yung pag tinapatan ko
yung mga pagsisinungaling ninyo at mga ka-fake news ninyo, baka hindi nyo magustuhan. Baka pag ibinulgar ko, yung mga asa-asawa ninyo, baka hindi rin nyo magustuhan. Ilan yung mga ensaymada vlogger na yan? 7 yung ensaymada vlogger. Ito na. Sa halip na sumunod ka dyan kay Butod, bantayan mo yung asawa mo. Kayong 7 na ensaymada vlogger. Bantayan nyo yung asawa ninyo dahil kumakaringking sa akin yan. Oh. Ako ayoko na sana magsalita rito eh. Pero buisit na buisit ako sa inyo yung mga ganyang fake news ninyo. So, bantayan ninyo. Yung mga asawa, 7 ensaymada vlogger yan. Na matagal na akong kinakaringking ng mga yan. Papaano lang kung hayok din ako sa laman na kagaya ng itong mga congressman na yan na walang ginawa yan kundi ang magbayad para ng babae. Ayan, wala nang bayad yan. Paano kung yung mga congressman na yan ang kinaringking ng mga asa-asawa ninyo? Di pinatos nila yan. Mabuti na lang sa akin kung maringking. Hindi ko pinatos, bagkos pinangaralan ko pa. Paano? Yun nga sabi ko. Kung yung mga congressman na yan kinaringking ng mga asawa ninyo, sigurado na yan. Pinatos na yan. Kasi mga kanyan, mga gutom yung mga kanyan, mga congressman na yan. Hindi lang sila gutom sa pera, kasi kung busog na sila sa pera, dapat sana tumigil na sila sa pagnanakaw sa pera eh. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nakaw sila ng nakaw ng pera para pambayad sa mga babae na binobrotsan nila dyan. Yun yung sinasabi ko. Maswerte kayo pa rin kayo. Itong 7 ensaymada vlogger na maswerte kayo. Dahil sa aking kumaringking, yung mga asawa ninyo, hindi ko pinatos. Unang-una, sagrado yung pagpapatos ko. Kaya hindi basta-basta ako pumapatos. Hindi ko isusuko yung pagiging antik ko dahil sa mga asawa ninyo. Ay, paano ngayon sinasabi ko, paano nga akong iba? At hindi ako ang kinaringking ng mga yan. Naiputan na yung mga ulo ninyo. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Bantayan ninyo yung asawa ninyo, kayong mga 7 na ensaymada vlogger, asawa ninyo muna, ang bantayan nyo mabuti, kaysa sumunod dyan kay Butod, yung instruction ni Butod. Alam ko, yung instruction na yan, na para siraan itong si VP Sara, ay instruction ni Butod yan. Bakit nga ba galit na galit ito si Butod? Papaano? Silos na silos yan kay Inday Sara. Silos na silos. Hindi na lang niya matanggap ang katotohanan na ito ay malayong-malayo ang itsura nito kasi kay Inday Sara. Butod nga eh. Di ba? Mukhang tarsier pa. Hindi mo maintindihan kung anong mukha. Parang mukhang toko na malaki ang tiyan. Ay, awan ko. Hindi mo ma-describe kung anong itsura nito. Natural yun na magkagusto si Bongbong kay Sara. Kaya doon naman, silos na silos itong si Butod na ito. Kaya kung ano-anong mga pinaggagawa ko, ano-anong mga instruction dito sa kanyang mga ensaymada vlogger. Sige nga, dito tayo sa katotohanan. Huwag nyo nang layasan nyo na yang kademonyuhang utos ni Butod na ito dahil mapapahama kayo dyan. Hindi malayo mapahama kayo dahil pag tinuloy-tuloy nyo yung paninira na ganyan na wala namang katotohanan, sino mapeperisyo? Ay kung lumubo yung bayag ninyo na abot hanggang lupa. Anong mangyayari sa inyo? Di para kayong
sumakay sa likod ng kalabaw. Oh, yung pala, ang sinasakyan nyo, mismong sariling bayag nyo. Mag-isip-isip nga kayo. Ha? Grabe yung paninira ninyo eh. Uulitin ko, never akong nagtapik sa lahat ng mga vlogger. Kahit marami akong nakikita dyan, na mga vlogger dyan, hindi ko tinapik. Isa pa lang yung tinapik ko, itong si Scam Lipunan na ito. Pero hindi actually paninira yung kundi ang pinagsabihan ko, ang winarningan ko, itong mga OFW natin kasi yan ang target ng pang-i-scam nitong si Bagong Lipunan na ito. Yan pa lang ang tinapik ko. Pero hindi naman talagang direkto sa kanya dahil ang pinaalalahanan ko yung mga OFW. Kasi sabi ko nga, mahal ko itong mga OFW na ito. Nabanggit ko na rin yan. Na marami akong tinulungan ng mga OFW. Tapos i-scamin lang. Yun lang masabi ko. Sa mga susunod na araw, ay mayroon akong hindi ko alam kung anong masabi doon kung sige, wag na lang muna natin pag-usapan yan kasi wala pa naman. Saka natin pag-usapan yan. Pero ang sinasabi ko lang, sa inyo mga ensaymada vlogger kayo, kung hindi pa kayo nakakaisip ng tama, mag-isip na kayo ng tama pag napanood nyo na itong video ito. Ay kung itong 31 million, binodol nitong bangag na ito. Ngayon pa na hindi kayo bubudulin nitong si Butod na ito? Akala ninyo? So, suportahan kayo all the way niyan? Hindi. Para lang i-lift up mo itong mga karakter ng bangag na administration ito at saka itong Butod na ito? Hindi. Hindi kayo aasinso. Maniwala kayo sa akin. Bagko sinira nyo na yung pagkatao ninyo, sinira nyo na yung mismong katawan ninyo, sinira ninyo ang kinabukasan ninyo. Bakit sinabi kong katawan at kinabukasan? Ay pagka hindi ka nagtigil kayo dyan, pinalubo ko yung bayag ninyo. Hindi ba't kayo mismo ang sumira sa inyong katawan? At kayo rin ang sumira sa inyong kinabukasan? Mag-isip-isip. Walang problema sa akin kung totoo. Kung totoo may nakita kayong lalaki ni Sara Duterte, go ahead. Broadcast it. Pero pagka wala kayong maipapakitang ebidensya, wala kayong maipakitang katibayan, ay dahan-dahan kayo. Huwag ako ang tapatan ninyo, huwag akong hamunin ninyo. Nag-warning na ako sa inyo. Wes, kung mayroong dapat kayong gawin, ang sumunod doon sa warning ko. Ganun lang kasimple. Baka mag-aya kayo dito kay Goryo na 2 bisis na nagpa-opera dahil yung paglaki ng kanya, kargada niya. So, baka pagka ginanahan pa ako, lagyan ko pa ng karayom yung mga ngala-ngala ninyo para maging miserable ng buhay ninyo. Huwag nyo akong subukan. Huwag nyo akong galitin. Dahil alam ko na naghahanap buhay lang kayo. Pero ilagay ninyo sa lugar yung paghahanap buhay ninyo. Maghanap buhay kayo ng marangal, maghanap buhay kayo ng walang naagrabyadong tao, yan ang gawin ninyo. Pero maghanap buhay kayo na para sundin ang utos ni Butod, yan ang problema ninyo. Hindi ko na problema yan. Unang-una, ngayon pa lang ay isipin nyo na, pakakainin mo ba ang pamilya mo, anak mo, asawa mo, o ano pa man, kung sino pa, magulang mo, o sino pa man ang pakakainin mo, na alam mo naman
na yung mga pinakain mo ay galing sa pinagdakawan. Hindi man ikaw ang nagnakaw, yung nagbibigay sa inyo ng pera once na nag-vlog kayo na panira sa isang tao, particular dito kay Sara Duterte, ayan ay galing sa pinagnakawan. Alam nyo yan? Nagmamaang-maangan lang kayo? Nagbubulag-bulagan lang kayo? Huwag kayong magpapaniwala na maraming mga gold yung mga yan. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga gold na yan nila. Ha? Na sinasabi, babalik yung mga kayamanan nila, yung mga gold na yan, babalik para mabayaran yung utang ng Pilipinas. Nasaan? Ito na lang ang isipin ninyo. Sa totoo lang, yung mag-asawa na yan, yung si Butod at saka si Andres Isaya na yan, mga hampas lupa yan, mga gutom na gutom yan. Mga patay gutom yan. Dahil kung hindi patay gutom yan, hindi sasangkot sa mga drugs yan, hindi sasangkot sa mga smuggler yan, sa mga smuggling. Hindi niya kukutsabahin itong si Mel Robles na para panalunin ng loto na yan ay kinukulimbat nila. Kabi-kabila ang kulimbatan. So kung yan ay mayaman at kung yan ay talagang mapira yan, hindi mag-i-smuggling yan. Hindi niya kukutsabahin ang custom yan. Hindi niya kukutsabahin ang PCSO. Hindi niya kukutsabahin ang BIR. Oh. Kaya patay gutom yan. Oh. Pangalawa, bakit ko sinabi na talagang nag-iipon or talagang nangungulimbat ng mga ito? Siya na rin ang may sabi. Kung hindi ba naman kayo mga ulol na mga ensaymada vlogger, yun na lang sinabi niya na sama-sama tayong maging milyonaryo. Doon pa lang hindi na kayo nakakapag-isip nun. Kung may pira yan at milyonaryo siya, hindi niya dapat sasabihin yun. Di ba? Kayo naman pala, Mariosep. Oh, yung mga hindi pa nakapag-like sa video ito, thumbs like nyo na rin po, para swertihin na kayo. Oh, para gumanda kayo, gumawa po kayo. Hindi kagaya itong mga politikong ito na hanggang ngayon napakapangit pa rin. Mga mukhang bayawak, mukhang daga. Oh. Hindi ko nakasalanan yun kasi sinasabi ko sa kanila na mag-subscribe sa channel ko para mabago yung mga itsura nila. Hindi pa rin sila nagsusubscribe. Yun pa rin ang mukha nila. Mukhang daga, mukhang bayawak. O, hindi ko nakasalanan yun. Alangan naman pagagandahin ko sila nang hindi naman nag-subscribe sa channel ko. O, sige nga, mag-isip-isip ka kayo. Kaya kung sino lang yung mga nagla-like sa mga video ko, yun ang pagagandahin ko. Yun ang pag-ugokohin ko. Yan lamang yun. Ganun lang yung kasimple. At kung sino yung nakapag-subscribe sa channel ko, yun lang suswertihin. Alam nga naman mga ibibigay ko ang swerte rito kaya Butod na ito ay samantalang sobra-sobra na ngayon swerte sa pangangawat. Di ba? Okay, mabalik na tayo. Dito sa mga ensaymada vlogger, yun lamang po ang warning ko sa inyo. Pwede po kayong pumunta sa akin. Pwede niyo po akong kontakin para dito lang po tayo sa totoo. Ang palaganapin po natin ay katotohanan lang. Ang palaganapin natin yung makakatulong dito sa mga kababayan natin. Ang palaganapin natin ay kung paano matulungan itong mga kababayan natin wala nang masaing. Dahil kabi-kabila dyan yung mga kababayan natin wala nang masaing. Ganun lamang po. Ngayon doon sa mga hindi talaga nakakapanood pa ng mga previous mga videos ko,
Panoorin niyo po muna para magkaroon kayo ng idea sa akin. Panoorin niyo po muna. And then saka kayo magsabi sa akin na sino ba kayo? Sino ba ako na para sumama kayo sa akin? Hindi po. Si Birana lang naman po ako. At 175 years old ko na. So doon kayo makapag-isip kung bakit inabot ako ng 175 years old. At ang mukha ko, hindi naman ganun katanda. Eh kung si Enrile nga na 100 years old lang, may bangingi na eh. Ay ako nga rito, 175 years old, nakikilaban pa ako ng hamonan dito kay Mike Abe eh. Nasuntukan eh. O yan na naman. Kung na naman, topic na naman niya si Kibuloy, nitong si Mike Abe nito. Kaya yung sinasabi ko, tingnan nyo. Ganyan yung mga kwan. Tingnan, habang nagtatapik yan ng mga negatibo, habang nagtatapik yan ng mga kasinungalingan, tingnan nyo yung ilong ni Mike Abe. Lalong umaabot na rito sa tainga niya yung dulo ng ilong niya. Lalong lumalaki. Eh, pag magpatayo ka ng building yan, yan ang gamitin mo yung ilong niya. Patis-tis mo lang yan, sobra-sobra pa eh. Sa kalaki ng ilong niyan. Paano? Puro fake news. Puro kasinungalingan itong mga pinaggagawa niyang Abe na yan. Kaya kayo mga ensaymada vlogger, kung gusto niyong maging maganda ang buhay niyo, kung gusto niyong hindi maging miserable ang buhay ninyo, tigilan niyo na ang sumunod sa utos ni Buton. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Tanongin niyo siguro yun. Kung hindi totoo ito sinasabi ko, 2 bisis nagpa-opera ng bayag niyan. Tanongin niyo na lang. Bakit hindi ko pwedeng ipagpilitin dito yung sinasabi ko? Dahil ayaw niyo maniwala. Sigurado ako yan. Tanongin niyo siya. Yan si Baculaw. Kasabay ng pagpapakonfine niya sa ospital, nagpa-opera din yan. Ay papaano? Ay sakang-sakang na niya yung bayag niya. Di ba? Papa-opera ka talaga. Anyway, doon po sa mga subscribers na patuloy po na nagsusubscribe sa channel ko, sa mga dati at mga bago nag-subscribe, ibaba na po ng ating Panginoon ang swerteng para sa inyo. Maraming salamat po.